Mayong hapon sa tanan. Nagpadayon ta sa atong pag-worship sa Ginoo today. And I would like you all please to stand up. Magampo sa ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you once again for the opportunity that we could study about Apostle Paul this afternoon, Lord. I pray that you will give us additional lesson and principles that we could use sa among pagpangalagad nimo, Lord. And I pray that you will use me once again, empower me to deliver your message this afternoon, Lord. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. People in the New Testament, ika-169, ug nagpabilin ta mga kaigsuonan sa the life of Paul, ika-5 nga bahin sa pagtuon nato sa kinabuhi ni Apostle Paul. Ika-5 mga kaigsuonan nga to isgutan sa iyang kinabuhi is Paul the sufferer. Walay makatupong sa pag-antos sa mga sacrifices sa kinabuhi ni Apostle Paul compared sa mga other apostles. Naay mga kalisod sad gagian sila si Apostle Peter, no, uban nga mga apostles nga naay record sa Bible, naay mga persecution sila nga naagian pod, gipriso sila, gipangbunalan sila, unya bisag unsa pay gibuhat sa ilaha nga dili maayo, pero kang Apostle Paul mga kaigsunan way makalabaw. Og si Apostle Paul may atong barometro, no, sa ato kita mga hintil, since si Apostle Paul man jud ang gipadala sa Ginoo para nato. So atong basihan mga kaigsunan ang mga sacrifices nga gibuhat ni Apostle Paul. Og atong ikumpara aning atong mga sacrifices karon asa natadapit, unya kumustahon nato ang atong perseverance sa pagpangalagad sa Ginoo. No, kay layo ra jud kaayo. Mao na nga daghan kayo mga Kristohanon karon wa pa na igo ni hunong na. No, kasagaran gani wa pa nagsugod ni hunong na. Nagplano pa lang ngalagad ko pagkaman ni hunong na wa pa kasugod. So ingon ana kalisod ang pagsulod sa kanang serbisyo diha sa buluhaton sa Ginoo. So Paul the sufferer, serving Christ often involves trials. Di pwede nga walay trials sa dihang mangalagad ka sa Ginoo. But Paul endured suffering with faith, reminding us to stay faithful even when life is hard. Sa pagpangalagad, di gyud sayon. Pero kaning kinabuhi ni Apostle Paul, ga-remind nato mga igsoon, nga kung lisod gani, moabot ang panahon nga lisod kaayo sa pagpangalagad, padayon lang. Dili ka pwede nga mohonong, dili ka pwede nga ma-discourage, dili ka pwede nga kana mangitag option nga unsa pa may option ani pagpangalagad, wa na pagpangalagad ra gyapon. So if you want to be successful in your service to the Lord, tuning katunon ang iyahang mga gibuhat diri mga kaigsunan, og sa ato pag-learn sa iyang pag-sacrifice, makakuha ta diri mga prinsipyo nga angay natong i-keep ba nga danon gyud nato sa atong pagpangalagad. So number 1, Paul's painful persecution. Have you tried being persecuted? Unsay gibati nimo sa dang gi-persecute ka? Na sakit paminaw, no? Pero magbantay ta. Why are you being persecuted? Is it because of your closeness to God? Or is it because of your mistakes? Kaya mo man nag-ingon sa Bible, magbantay lang mo nga dili tungod sa inyohang pagkabadlungon, mao nang gi-persecute mo. Pero mas nindot gyud persecution because nangalagad ka sa Ginoo. Mao na siya nga persecution nga dunay reward mga igsoon. Mao na siya counted. No, gi-persecute ka, nag-suffer ka with the Lord Jesus Christ, mao na siya counted nga usa ka adlaw inigabot sa panahon sa millennium mga kaigsunan, you will also reign with Christ. Mao na promise sa Ginoo. It was given to all believers man. Wala man nagihatag lang sa pipila. Tanang mga believers nga mag-antos uban ni Kristo sa panahon sa iyang pagkabuhi, maoy mo reign
together with Christ sa panahon sa millennial. So, kani si Apostle Paul, mao ni ang atong example nga inig-abot sa panahon nga lisod na. Padayon gihapon. Ayaw gunong-hunong. So, si Paul mga kaigsunan, ni-endure siya beatings, imprisonment, showing that persecution is part of faithful service. Kung walay persecution, pasabot, wala na threaten ang yawa sa imong pagpangalagad. So once ang yawa na threaten na, daghan mang na-save aning iyahang pagpangalagad. Diha na ang yawa, magsige na siya samok nimo. Magsige na siya persecute nimo, magamit na siya mga tao para lubugon ang imong kinabuhi. Di ba? So, igabot ang panahon na, ayaw lang yung quit. Padayon lang yun, paglig-on diha sa pulong sa Ginoo. So according to 2 Corinthians chapter 11, 23 to 25, sa verse number 23, mga kaigsunan, iyon diri, are they ministers of Christ? I speak as a fool. O say ang gingon, I am more. In labors, more abundant. In stripes, above measure. In prisons, more frequent. In deaths, oft. O sa man sila, nangalagad sila, kana mga nanghilabot sa akuan, nangalagad po na sila. Mga kaigsunan di arao, I speak as a fool. I am more. I am more. In verse number 24, of the Jews 5 times receive I 40 stripes save one. So kung kwintahon na nato mga kaigsuunan, bisag usa lang kabunal, reklamo na ganita. Kana pang kadaghan kabunalan? Unsay reason? Wala lang. Nagwali ka sa pulong sa Ginoo. So kining atong kinabuhi karon mga igsoon, very light ang atong mga maagian nga mga persecution compared sa naagian ni Apostle Paul. No, ni agree mo na? Tanawa sa verse number 25. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. Tungod na sa pagpangalagad. So, kaning pagsimba, pagpadung nato diri sa simbahan, this is very important kay diri man ta makuha og kaning strength, information, instruction para makapangalagad ta. Which is wag yun nag-fail ni Apostle Paul gyud. Mao na ang reason mga igsoon nga bisag unsa pay mga katalagman sa iyang kinabuhi, never good siya ni let go sa pagpangalagad sa Ginoo. So, unsa ka importante ang pag-prepare sa atong kaugalingon? Very much important. Muna, unsa may mga circumstances sa imong kinabuhi nga matawag nimo na mura ba og kanang it is your trials. For example, mura og walay pamilite ronda. So, is it an excuse that you cannot come to church because walay pamilite? Did God remove your feet? Kung ang humigas mga kaigsuonan, makaabot sa pikas barangay, humigas na gamay kayo og tiil. Di ba, may hibong ta? Ang humigas, bisag unsa kataas sa building, makaabot sa rooftop. Pakauwaw lang tagdagko kay tagtiil. Di takabot simbahan kung way pliti. Nako na to mga igsoon. Wala learn from the ants. Grabe kay sila ka pasensyoso ba? Unya, kuan pa yun na sila kanang
kugihan, unya, kanabitong will behave. Kay kung inon sila sa ilang leader, linya gina sila. Nakabantay mo sa humigas, maglinya gyud, maglinya. Niya, mo balik sa linya. Pero ang mga tao mga igsoon, inog linya. Dugaya pa linyahon. May kinala patag microphone. May kinala patag i-remind. Oh, kamo diha o na triple na may gilang linya ninyo diha. Linya, bisag sa sakyanan. Di ba? Kabantay mo. Usara ka linya na diha palutson. Pero upat na diri. Kay ganahan mo una. Di gyud ganahan ang tao, lisod palinyahon ng mga tao, mga igsoon. Pero, mo na atong kuag basi, kaning pagsimba is very important. So, kanong di man ka magsugod og baktas diha, samtang sayo pa. Oh, gamitig GPS, Lighthouse BBC Cebu, nya walk. Walk. Pila ka minuto, pila ka oras ka maabot diha. Oh, i-try ninyo sa GPS. Naama na. I-measure na pila ka minutes. No, maabot na ka didto. So, magsigag tanaw, oy, kinahanglan nang lakaw na ta karon. Kay ngano, malate na ta. Mas may nang i-anticipate nimo kung nag-drive mo, i-anticipate ninyo nga matraffic ta aning orasa. So, in verse number 25, klaro, ato ibalik mga kaisunan, si Apostle Paul, grabe ang iyahang mga natagamtaman nga mga kanang persecution, but never gyud nakita nato nga si Apostle Paul ningon siya nga ato ni buhin-buhin na nato magpangalagad. Hapdos na pang kaayo ni. Ato ni kuhaan ta ni ang kaning atong journey be. Di na ta mo agi niya. Kana ra ba mga lugar nga diin gi-persecute siya, gibalik-balikan pa gyud na niya. Amen. Gibalik-balikan mga kaigsunan. Tungod kay nakita niya that even persecutors like him can be saved. Amen. Amen. Kay persecutor man siya. Even his persecutor can be saved. Imagine na nimo mga kaigsunan ang iyahang prinsipyo. Di ba niya kita? Wala. O dili ay, sige la. O niya, persecute man ta diha, ayaw na diha. No? Giaway man kasi dang nisimba ka, o di na kusunod. Wala na dayon ay. Mo na, way pliti, di ta ka simba ron ha, kay wala man tay pliti. Pero naabi ay mga Kristohanon nga willing mo sacrifice para lang ka makasimba. No, kung dili yun nimo kayang magbaktas. Oh, pwede ka magbaktas padung diri, nya mayon day ka nga pastor, nagbaktas ra mi padung diri pastor. Di ihatod ka namo inig uli. Ang importante nga makakaton ka. Ang importante nga makapaminaw ka sa mensahe, bisag kana na lang mga kaigsunan. Because if you cannot receive instruction, when you go to the field, what will you do? Kung dili ka makakuha og mga lesson diha nga pwede nimong gamiton sa imong kinabuhi, unsa may imong i-relay unya sa imong gi-disciple? So wala na. Dili pwede na mahitabo kay muhunong man ta. So there is a quotation here, suffering for Christ is not wasted. Ayaw kahadlok nga mag-suffer kay ngano man tanan nga sufferings nga imong gibuhat sa imong kinabuhi. Di gyud na siya mahimong usik. Amen. Di ba? Tingali makaingon ka nga usik ka ato Igo raman ta ato ganang kuan, gantos-antos raman ta ato. Wa man gyud tunay tabo. Di na wasted mga igsoon. Never na siya ma-wasted because it is counted sa panahon nga si Christ nagtan-aw nimo ingon ana imong kinabuhi. Unya wala ra ka nagpatandog, nagmalipayon na gyapon ka sa imong kinabuhi. Counted na, kay giihap na sa Ginoo ang atong sakripisyo. Giihap na sa Ginoo mga kaigsunan. Nung nakita niya, kay kaning mga gi-persecute nga na nagbalipayon ka sama ni Apostle Paul, mo na siya ang na-counted nga naa kay crown ana.
Crown of life na, mga kaigsunan. Crown of life, martyrs crown, labinag, hantos kinabuhi, di ko mahanlok, bisag patyon pa ko, agoy, kanindot, ano eh. Unya, testingan na ba juga sa Ginoo? Testingan juga sa Ginoo, ano eh, napa ba'y makadawat og martyrs crown karon? No, nakadungog mo atong mga missionary sa laing nasod, mga igsoon, gipandakop, no, gipang patay. But never gyud sila ni quit sa ilang pagka missionary. Ayaw mo kadlok. Kay kaning kinabuhi mga kaigsunan, matud pa katong mga pasahero sa barko nga, uy, kanang grabe na kayong hangin, malunod ning barko, ay mo kabalaka kay dinhi atong barko. Ay nagkaguol. Kanang mag-uol ka mamatay ka, di ba na imong kinabuhi? Di ba kung perti na nimong pangangkon sa imong kinabuhi, sayangan ka sa imong mga naabot aning kalibutan na, unang sayangan, ay mamatay ta, uy, anugon sa akong mga achievements kinabuhi. Uy, di man na imutanan. Mo na kita rin naghatag labad sa tungo, naghatag problema sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, giharos na to nag-angkon tanan ato ana. Mo na nga bisan paglakaw na to, palayo sa atong balay, kay padung ta sa simbahan, mo nag maanugnan ta, babiyaan na to atong balay, kay daghan kay kagalingawan diha. Di ba? Sa imong kinabuhi, daghan kay ka og kanang mga na-achieve sa kalibutan niya. Mo na gihimo nimo mga kaigsunan nga kadaugan sa imong kinabuhi. Mo na lisod kayo pag adto nimo sa buluhaton, kay mo raman og labinag magamit ang imong sakyanan, magamit ang imong balay, magamit ang imong kwarta para sa pagpangalagan, mo na nag-ipan nimo Ginoo. Ikaw ra jud gahatag problema sa imong kaugalingon. Pero kung imo nang hunahon nga dili ni ako iyan is Ginoo, gitugyan is Ginoo nako para mas makapangalagad ko sa Ginoo, wag problema sa imong hunahuna. No, bisag hilabtan para siyawa kung unsay naa nimo, makaingon ka mga kaigsunan, praise the Lord. No, God will replace. He knows how to take it away, He knows how to put it back. Di ba na sa Bible mga igsoon? Sa prinsipyos kinabuhi ni Job. Arita si keduhan. Number 2, Paul's perilous path. Unsa man ang iyahang kinabuhi sa iyang journey. Paul faced dangers everywhere. Bisag asa siya moadto. Yet, he pressed on for the gospel. Ang iyang tinguha nga ang gospel, basta mawali lang yun ang gospel, bahala ma-endanger ang akong kinabuhi, bahala na kung mamatay ko somewhere, sige lang, padayon na yun siya mga igsoon. Anong ipadayon sa 26 to 27? Sa 2 Corinthians chapter 11, sa verse number 26, ingon siya diri, in journeying often. Wala siya kahunong. Muna mga Kristohanon dapat dili maghunong. Diba? Naminaw mo mga igsoon? Ayaw paghunong. Sigig lakaw. Pangita mga kaigsunan og masultian sa pulong sa Ginoo. Giingon sa mga psychologists, the more you stay in your house, magkawala ang imuhang momentum, magkawala ang imuhang kanang kadasig, no? Mawala ang imuhang kanang ability, mura ka og kanang maluya ka ba? No, kabantay mo. So di gyud maayo, dili maayo nga magstay ra ka diha sa imong balay kay mura kang mapaong. No, mawad-an ka bisan imong mga damgo mga kaigsunan, mahimo na ng nightmare. So ayaw jud kinahanglan makakita jud ka og field. Amen. Even God, He commanded, go to the field. Amen. You cannot see the ministry if you will not go out. So kinahanglan imo gyud ang butangan og panahon. For example, kada after lunch mo out ko. Asam ka padung, mangitag kalag. Amen. Kada buntag mo out ko. Mangitag kalag. Ingon na ba? Taga-idyog panahon mga kaigsunan. So, that is maintaining your momentum sa discipleship. Kay kung mawala na siya, sultian ta ka, lisod na kayo, bisag makita ka diha, di na ka draw sa imong sword. Amen. Kaya wa naman ka naanad. Di ba? Yan indot kayo ni nga, balik na to, tinudon na to ba nga magdala-dala, tag Bible, iniglakaw na to.
Para kung panahon nga kinahanglan i-draw, maka-draw ka. Unya sa katagsa na lang mga tao magdag Bible, pag ikaw makitaan ka nga dag Bible, mura sila og kuan mo tan-aw sa imong gibasa ba nya. Magbasa pa ka ana, magbasa ka, maglingkod ka, magbasa ka. Nya magbasa nga kanang di mag-ana ba? Kay kasagaran pag Bible na ibasahon, mag-ana man ta magbasa rin na napay ka sigawas. Ano ka mo approach nimo kanang naisakit sa insomnia ba? Ano mo makatug jud data na mo sa basa tag Bible no? So yan ako na. Lahin may imong na disciple. Ang mga tao makuan manggod kanang madraw ang attention ba? Bible. O niya mailhan ka, kaya ato kag kanang market ba ron, ingon ana, magdada kag Bible ba? Nya nakaisuki, makitaan ka magsigdag Bible. Inig-share nimo, di na sila mo makuyawan kay nagdada kag Bible. Okay, that is the easy way to tell people that you are a believer. Amen. Kaya sa mga ingon, Christian ko. Christian, I'm a Christian. Kapoy pag-announce. Di ba, nindot kayo? So, try to own a Bible, mga igsoon, nga kanang handil lang ka. No, ayaw sa na kanang blue color, niya, puwang color, suksok bulsa. O niya, napag yung suksok kwarta, imong wallet. Ayaw butangig. Kanang kwarta, kanang suksukan ni mo kwarta para kung mupalit ka, imo na yung ni mong Bible, tigpila na siya, ma'am. Mura magkagmuwali. Kay, nagkuha ka sa imong bayad, giipit ni mo sa Bible, imo sa nang gipagamay ang iyahang value. Di ba? Kaya ang kwarta is dili man na siya good kanang dili limpyo ba? Ayong inserti, di kaya na mayo insertan dagdaghan kay maguba man ang book good kung imong insertan og daghan. No, ang uban suksukan nila ballpen. Maguba nagdali imong Bible. So, try to do that, mga igsoon, to maintain your witness. Para di ka maluya. So, si Apostle Paul, nindot kayo iyahang giagian, makayuntag nindot mga kaigsuonan kay exciting man eh. Ato balikon. In journeying often, in perils of water, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. O na magpakaingon-ingon ba nga Kristohanon? So kung imong tan-awon mga igsoon, puro perils, 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 perils. What a perilous life. What a perilous path nga iyang gisubay. Pero naba siya pag-surrender? Wala. Hangtod nga natiguwang siya, hangtod na namatay si Apostle Paul, never mga kaigsunan nakakonsider siya that I am going to quit. Why quitting? Sa kinabuhi ni Apostle Paul. In verse number 27, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness, mga kaigsunan. Kana, mo na'y kasagaran, surindiran sa mga Kristohanon. Musimba nga way kaon, di na kumutroy. Ulay tubig. Di ba? Na mga tao nga di kalakaw, nga di makaligo. So, panahon mo simba, di ka kaligo, di kumadto kay wa ko'y ligo. Ayaw himo ang reason. Kung sa laing lakaw nimo, mo na imong prinsipyo nga di ka mo lakaw basta di ka kaligo, pero atong simbahan balag way ligo eh. Di man na requirement mga kaigsunan nga kung wa kay ligo di ka kasabot. Unsa may importante sa pagsimba nga mapakita nimo nga kuan ka kanang presentable ka, that's one thing.
Pero unsa may mas importante? Di ba ang pagkaton? So come here. Now with a ready nga kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, daghan kayong mga giagian si Apostol Paul, mga perilous nga mga kanang part sa iyang kinabuhi, but he never quit. In verse number 19 sa Acts chapter 20, sa gingon sa Bible, serving the Lord with all humility of mind. Dili ka magpasigarbo para inigabot ana mga panahona, nagpaubos ka gihapon diha sa Dios. And with many tears and temptations which befell me by the laying in wait of the Jews. Nanawa? Ang mga Hudiyo gaplanog dautan sa iyang kinabuhi. Kay baw na siya nga kanang maunay mahitabo niya, nganuman diya siya gikan, ug siya pud ang nagpaabot sa mga Kristohanon nga nagwali sa pulong sa Ginoo para iyang i-persecute, iyang ipapriso, iyang ipapatay. So mo na kinabuhi ni Apostol Paul. Now, siya naman karon ang nagwali sa pulong sa Dios. Unsa may ang gi-expect sa mga Hudiyo? And it's true nga naay mga Hudiyo nga nagsigig paabot niya. Katumagani nga di ta mga aw nanto di mapatay ni si Apostol Paul. Unsa man to sila? Mga Hudiyo man to. Dili sayon ang kinabuhi ni Apostol Paul sa iyang pagpangalagad mga igsoon. Muna sa atong kinabuhi mga igsoon, dili nato tugutan nga kaning atong flesh mao imolihok kaning pride kay naa man na diha. Once nga ang pride na mo'y mutungtong sa atong ulo, ang ato nang gi-consider na is our self. Kay self man gyud ang sentro anang pride mga igsoon. Ingon pa nila, ang spelling sa pride, na timing man sad, ang spelling sa pride, ang tunga-tunga is I. I. Di ba? So, P-R-I-D-E. So, ang sentro is I. Once nga masentro na ganin ang I sa imong kinabuhi, amo na na. Mao na siya ang timailhan nga dunay pride ang imong kinabuhi. So, kanang pride, mao na siya mo kuan nimo, mao na siya mo paluya nimo, mao na siya mahitabo mga igsoon nga ikaw dili nakakatarong og paminaw sa instruction o nga mahitabo ana sa panahon sa mga persecution, kanang pride mao nay number 1 nga mo reklamo og mohunong. Kay ngano man, you consider your flesh, yourself more than your spiritual life. Kay kung naata nagpuyo mga igsoon sa espirituhanon nga side, ma-enjoy man tag i-persecute ta kay nakasabot man ta na kung mag-suffer ta with Christ, we are going to reign with Him. Di kasabot ang flesh, ana. Kung tawhanon ka ba, di ka kasabot, ana. Kung i-persecute ka, bantay lang mo. Bantay lang mo. Manimaus ka. Di ba? Pero kung ikaw, nagpuyo ka sa espirituhanong kinabuhi, malipay ka sa dihang ikaw i-persecute ka. So, unsa may importante sa atong kinabuhi? Devotion. Maunay makapaangko nimo og humility. Ang imong devotion sa Ginoo mga igsoon. So, kung ang imong devotion strong kaayo, personal devotion, family devotion, so ingon ana diha maka-draw ka og kanang kusog sa imong pagpangalagad sa Ginoo og diha sa imong devotional mga kaigsuonan, diha ka makaangkon og kana bitawng kaisog unya kaalam sa pagsagubang sa mga panghitabo unya. Kay kung maghuwat ra ka og serbisyo para makapaminaw og pulong sa Ginoo, dili ready ang imong kasing-kasing unya sa diha mabadlungan pa ka, ang pride may naa diha, masuko pa jud ka. So unsa may lesson nga maangkon nimo sa imong kinabuhi? Wala. So niadto na ka sa field. Pag adto nimo sa field, unsa may imuhang magamit didto? Di ka kitag kalag oy. No? Di ka kitag kalag. So how many years na ka nga naa sa field mismo nagtungtong, naglakaw-lakaw diha. Unya wa jud kitag kalag. Ang imong nakita mga kaigsunan, mga wala ra tawo unya kita pag-away. Di ka kitag buluhaton. So ngano man na siya? Dili strong imong devotion.
Kay kung strong imong devotion, paminaw mo ani, danger cannot stop devotion. So, klaruha ang inyong devotion. Klaruha ang inyong pagtuon, pagdawat sa pulong sa Ginoo. Make it your strong devotion, mga igsoon. Kay lahi gyud ang dagan sa imong kinabuhi kung ikaw lig-on ka dihan dapita. Number 3, Paul's passionate pressure. Nindot kay ang pressure sa iyang kinabuhi. No, beyond outward persecution, kinaa man na, pirmi man na, Paul bore the inward burden of caring for believers. So, despite sa mga persecution dito gikan sa mga unbelieving people, wala gyud nawagtang ang iyahang kanabitang desire to help the believers, to feed sa mga believers nga nagkinahanglan sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So bisag na ay mga warnings nga Paul patyon ka ng dapita, di gyud siya mahadlok. Ga-prepare siya mga igsoon. Unya naningkamon siya nga kani nga mensahe makaabot ni didto. Nga bisa naman gani agipriso siya, nakasuwat pa siya Book of Philippians. Walay nakapugong ni Apostle Paul to deliver the message of the Lord to the people who needs. So mo na iyahang grabe nga passion mga kaigsunan. So mo na importante kayo. Pag passion na gyud nimo, di ka mapugnan ay. Di man no? Daghan mga ginikanan nga mao imo kuan silang anak ba, mo ni kuha, mo ni mo kuha na, di kani mo kuha din, di ka ilhong anak. Di ka na magamit kay di man na iyang pasyon. Di ba? Lahi man ang iyang version. Kaya ang imong anak, unsay ganahan niya, imo ra na siyang sabayan, imong suportaran ba? O, naman tay gusto sa atong anak. No? Nga naman, kay naa kay planos kinabuhi, unya gusto na may imong anak, apil. Pero mga igsoon, sa musugod kag sa dili, iya man ang kinabuhi. So kung unsa ang iyang pasyon, maunay mapuslan mga igsoon, kung maunay atong sabayan. Basta lang klaruho na ito, nga kanang pasyon na, dili na passion show. Labi naglalaki mong anak. Kung sabi iyang passion show. Minsan may ito siya na, bakla rin manak, dili. Kanang ilahan lagi siya, Mr. Pugi. Kana dito na suportaran kay naamanas kalibutan. Di ba? Pero kung pasyon sa imong anak, cooking, suportari. Di ba? Palitig daghang salad master. Para ang iyang cooking, healthy. Oh, kung iyahang hilig music, ala paliti ug unsa iyahang gusto. Kaya nga naman, atong i-support ang passion. Di ba? Kung ang iyang gusto kanang carpentry, hala, palitig tools daghan. Para madasig ba, ma-encourage bitaw. Bisa na lang yung regaluhan, regalo pag birthday niya, tip mission. Oh, yes. Oh, naliman ka PC ra ko na si imong anak. Si PC diha niya. Yan na sad ang PC. Nakasuway mo ana, namanday mo PC inyong gigamit. Unya wa pag PC nga nindot nga nang straw thread. Na nakasuway mo na inyong gisukod, nakasuway ko ana oy. Pirting langayag yun noon niya, dili accurate ba? Kaya mainat-inat maguna, mautro ba? So mo kunot, wala na niya. Lisod kayo kuan nindot yun measure kay mo kawit man. Gana nimo so accurate gid siya. Mo na nga pagka kuan na kanang pagka dako-dako na taas-taas na akong edad, diha pa ko nakasugat og tip measure anin duta gamiton ay. Hilig og panday. Suportari. Kaya naa po yung mga ginikanan uban. Wa man nagtanaw na. Wala gatanaw na. Pero kita, something in common, ato gyud i-kuha ng atong anak. I-prepare na atong anak, bisag unsa pa imong gusto sa kinabuhi.
mag-cooking, mag-music, ma-engineering, unsa diha magdoktor ka, unsa diha ingon ana ayaw kalimot servant kita sa Ginoo. So kung unsa man na nga passion ang naa nimo, kinahanglan imo gyud ang gamiton para sa pagsabwag sa ebanghelyo. Pangitaig chance ang imong kaugalingon for that. No? Labi na gyud teacher, agoy kanindot. Kay naagyod ka sa teaching. Ang imong estudyante is a captured audience. No, for the gospel dili lang nimo gyud ilunlon kay nanya mo reklamo, mareklamo mo sa gaana kay outside naman sa imuhang kuan. Pero makapangita kag paagi mga igsoon nga mapalusot nimo ang ebanghelyo ginamit ang mga lesson. Kinahanglan kamao ka mo kuan ha, mo pa insert ba? Di ba? Unya na kay estudyante nga murag problemado, counseling unsa may imong gamiton. Pulong sa Ginoo wa man no ka subject. Kay bao baka nga unsay makalabad sa ulo sa mga tao sa ilang kinabuhi ang kalibutan. Nya kay bao baka unsa gyud pinakanindot nga solusyon para mahapsay ang kagubot sa utok sa tao, pulong sa Ginoo. O di imong kaunsilan sa pulong sa Ginoo sa kanindot ana opportunity mga igsoon. O kinsa may estudyante dili mo believe sa ilang teacher. So bulahan kayo mga igsoon because it is a captured audience. Mao na gi-kaunsilan nimo wa gyoy estudyante nga dili maminaw o mo believe sa ilang teacher. Kay nganong ni eskwela pa man ka nga di man ka mo believe og teacher. Labi na ang imong gikuha education. Very poor kaayo mga igsoon nga pagpili og kurso. Poor kaayo nga ang imong consideration is money. Kay mo na passion nimo, ang passion nako kwarta jud. Very poor. Wa gyud na kay ngano, sa dihang mo eskwela ka nya na graduate na ka. Di biya ka kita sa kwarta dayon. Wala doktor. Magdoktor ko kay daghan kay migsilingan nga kuan ako'y kaila doktor, daghan kay kuan nindot kay sakyanan, nindot kay balay ang doktor. Oh. Unsa may prinsipyo sa mga doktor? Patient first before money. Di ba dapat mauna? Dili kay nagtinga na diha ang down payment ani kay kuan man. Di ba? Nag-negotiate pa. Ang bayad ani sa opera mao ni mani kaya na may kwarta ani mo. Mura magkag nagpaayog balay nga naay quotation. Dili na mao sa pagka-doktor, tan-aw nimo kinabuhi na guna. Wa sa hisgot og kwarta kinabuhi sa atong unahon. Ini kahuman ana maka-afford og sa dili, at least secured na tong pasyente. Mao nay kanang dapat ha sa mga doktor. Pero daghan nagdoktor mga igsoon. Kwarta ang hinungdan. Muna pagkita nila, lisura ba day aning kompetisyon sa doktor? Oy, nag-nurse. Muna makita na to, daghan kayong doktor nga nag-nurse. Gi-downgrade ang ilahang pagka-doktor. Kaya nga naman, mas daghang opportunity sa mga nurses sa abroad. Katong mga tawhan na to, mo to ilang consideration sa ilang pagdoktor, kwarta. Di ba no? Kay kung tinuod jud ka nga serbisyo ang imong tuyo sa dihang ni eskwela ka pagka-doktor, niadto kag mga hilit-hilit nga barangay, didto ka magbaid sa imong pagka-doktor. Di ba? Unya ang bayad nila manok, no, baboy, no, itik, itlog, no, gulay. Yun na ba? Dawaton nimo. Kana tinuod na ang doktor gyud nimong pasyon. Pero ang pasyon nimo kwarta mga kaigsunan, gamit jud kag kurso. Pero kwarta ang imong pasyon, delikado ka nga doktor. Kay kung way kwarta ni ato ni tipion tani. Way ayo. Amo na pasyon. Si Apostol Paul ang iyang pasyon kalag mga igsoon. To magisgot ta kaning proper nga discipleship,
kung siya kang Apostle Paul nga ministry imong tanawon, makita gyud nimo ang proper nga discipleship. Ang mga lesson sa discipleship, daghan kayo nga gikan sa mga teaching ni Apostle Paul, mga igsoon. The concept, the principle of discipleship, na diha makita nato sa kanang ministry ni Apostle Paul. Now, in 2 Corinthians, chapter 11, verse number 28. Balik ta sa 2 Corinthians 11:28. Sa King's Bible, beside those things that are without, o sinitabo dito sa gawas, sa mga unbelieving people, persecution. Beside that, nga niabot na niya adlaw-adlaw, tanawa, that which cometh upon me daily. So adlaw-adlaw dunay persecution na naitabo siyang kinabuhi, but beside that, unsay naa makita sa iya kasing-kasing, tanawa, the care of all the churches. The reason nganong na-persecute siya. The reason ngano nga ang mga tao nangasuko niya katong mga unbelieving people, tungod sa iyang determination, tungod sa iyang passion to teach. Makita nimo ang passion sa iyang pagtudlo, mga igsoon, nga seryoso kay siya ni tudlo sa pulong sa Ginoo, ug wala siya gi-withhold. Mao nang iyang report, mga igsoon, I withhold nothing. Ako gyud ang gihatag ninyo, masakitan man mo og sa dili, you need this. Ang passion ni Apostle Paul nga maluwas ang mga tao. That even his desire nga ang mga Hudiyo naningkamot og patay niya, ang iyang care sa mga Hudiyo, apil. Niyon siya nga ang mga Hudiyo maluwas. Mao iyang prayer. Nga ang mga Hudiyo maluwas. Nga gipromise naman na sa Ginoo nga luwason gyud na niya kanang mga tawhana. Promise man na niya. No? Pero si Apostle Paul ang gugma sa simbahan, grabe ang pasyon sa church. In 2 Corinthians chapter 11 verse 28, ato na magibasa, nga beside this thing, sa persecution niya, nga adlaw-adlaw ga persecute siya, wala gyud ni bahar. Wala ni bahar ang iyang gugma sa simbahan. Wala ni bahar ang iyang desire to help churches, to teach them the Word of God. In Acts 20:20-24. 20-24. The Bible says, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house. Wag ihunong. Grabe ang persecution, mga igsoon, but ang iyang passion na agyod sa mga kalag. Muna wag yun siya ni hunong. In verse number 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ, na diha ang iyang sentro sa iyang mensahe, mga kaigsunan, nga ang mga tao makasabot yun ani. In verse number 22, and now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Wala siya kay Bog. Nabay mo patayin niya dito, presohon ba siya dito? He doesn't care. Ni padayon gyapon siya. 23, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me. Wag yun siya ni Huno nga bisag naa na diha ang pagpamatuod, mga igsoon, nga ang kaning affliction, kaning bonds and affliction, magsunod-sunod niya. Nagmurang nagkuyog na niya ba? In 24, tanawag ko sa iyang giingon, but none of these things move me. Wag yun nakapahulong niya. Unsay sekreto? Neither count I my life dear unto myself. Wala niya gipaka-importante ang iyang kaugalingon kumpara sa mga kalag nga iyahang tudluan sa pulong sa Ginoo. Diha nasangit ang mga Kristohanon. Our passion is ourself. Our passion is our own dream. Our passion, mga igsoon, is worldly. Si Apostle Paul lahi. Ang iyang passion is the church. Ang iyang passion are the souls of men that needs the message of God. Mao na ningon siya nga wa nako gipaka-importante ang akong kaugalingon.
Ingon na sa Bible, mga igsoon, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Tanawa, the passion of Apostle Paul. Nganong nakapadayon siya? Kay ngano ang iyang passion naa diha sa buluhaton. So para mahimo nimong passion ang buluhaton sa Ginoo, ayaw ipaka-importante ang imong kaugalingon. Mao ni sikreto ni Apostle Paul. Neither count I my life dear unto myself. So, pag naay sakripisyo sa imong gibuhat, stick to your goal. Di ba? Pareha sa mga estudyante. Oy, sayon ba mo eskwela? Mumatag sayo. Unya, pagkahuman kanang usay mo lakaw, di nakapamahaw, kay malate na. No, masiradaan sa gate, di na pasudlon. Unya, kanang manglaba pa, daghan kay kagbuhaton ba? Unya, magtuon pa kay exam ugma. Di ba? Unya, timing kaayo nga ang exam Lunes, unya naka sa simbahan, ang imong utok mga kaigsunan, magsige na ingon, pastor magtuon pa ko, pastor magtuon pa ko. Importante nimo ang imuhang schooling. Imong gi-count ang imong kaugalingon na more important than the Lord. Ang wa ninyo nasabti estudyante nga ang nagkupot sa imong utok ang Ginoo. He can erase or He can retain what you have studied. Kay daghan kong estudyante, including na sa akong asawa, di na siya mupalta og eskwela sa dihang estudyante pa siya. Naay exam inig Lunes, unya naa sila'y activity sa Domingo, di na siya Domingo ana gyud na siya simbahan. Mga igsoon, wa may hagbong nindot magrado. Tungod ba kay bright? Dili. Tungod kay giuna ang Ginoo. Ang Ginoo mao'y nagkupot sa imong utok. Ang Ginoo may mutabang nimo makasabot ka dali o dili. Kay bisan pagwa ka katuon, unya giuna nimo ang Ginoo, mga kaigsunan, tininuod nga ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Wa ka katuon pero naminaw ka sa leksyon kay buutan magka-estudyante. Pag abot sa exam, tultulan ka sa Ginoo sa imong nakatunan. Do you believe that God can do that? Amen. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and God will add that to you. Amen. Appeal man na siya, and all these things shall be added unto you. So sa may mong need, answers sa exam. Di ba? Bisan sa trabaho, sa bisan unsa nga klase nga kinabuhi nato. Ayaw dyan nang himo ang reason that you cannot go to church because naa kay mga preparation nga buhaton nimo para sa eskwelahan. You count yourself dear than the Lord. So mo sekreto ni Apostle Paul, ang iyang passion ang Ginoo, ang iyang passion kung unsay love sa Ginoo, kung unsa ang buluhaton sa Ginoo, mao na iyang passion. Basta naa na iya sa Ginoo na iyang passion, mga kaigsunan, not himself. Mao na iyang giingon, mga igsoon, na diri makita nato kang Apostle Paul ra na nato makita nga ang mga achievement nga iyang naangkon, iyang gi-count as dung. Di ba? Tanang na eskwelahan niya, iyang gipakaway bili. Kaya ang mapuslanon na siya ang kinabuhi, si Kristo ra. Passion na niya. Ang nasabta na to iyang pasyon? Kopyahon na to niya iyang pasyon? O mao na siya sikreto niya. Ayaw ipaka-importante ang imong desire, ang imong gusto, nga walay labot ang Ginoo. Kay kana, mao na'y makapaluya nimo, di ka kaabot sa imong destinasyon. Colossians chapter 2, 1-5. Ingos Bible, for I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. Iyang giingnan nga grabe ang akong sakripisyo nga gihatag tung para lang matudluan mo. In verse number 2, that their hearts, unsay reason, na? That their hearts might be comforted
being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Maunay kalainan sa dunay pasyon og wala. Kay ang walay pasyon, mga igsoon, tudlo niya, pagkahuman, bahala na mo. Pero si Apostle Paul, naa siya'y tumong, naa siya'y goal nga mahitabo sa iyang teaching. Unsa iyang goal? Nga ang ilang kasing-kasing magkahiusa, makomforted, unya magkahiusa diha sa gugma. And to all riches of the full assurance of understanding. Di pasabot yun. Kay maunay importante, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. In verse number 3, in God's Bible, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Si piatas mga estudyante ani. Nagtuo sila nga naa silang leksyon diha, mga igsuon na sa leksyon ang ilang kinabuhi. Sultian ta mo para ra gyud na sa grado. Bisan pa ang imong tumong manrabaho ka, inig panrabaho nimo, di gyud na magamit nimo ang imong mga leksyon sa eskwelahan. Di ba? Kung magnegosyo ka, di gyud na magamit nimo ang imong mga leksyon sa eskwelahan, nagabot didto. Kay kanang kanang find X. Wag gyud nagabot sa negosyo. Ang imong i-find find the customer. Find the supplier. Wala gana, di gana nimo magamit mga igsoon. Unya ang computation na sa business. Unsay kanang imong istadihan diha, pila man ang kanang expenses ani, pilay puhunan nimo, ni kauman pilay kinahanglanon nimo nga sales para kuan dito ma-compensate sa imong puhunan. No, sa overhead, kung naa kay sweldohanan, imo nang kwintahon tanan pila may gastuhon nimo sa usa ka buwan para makahibaw ka pilay imong kota nga halinon. Nga makahibaw ka nga murag crash landing na ta ani basta di ta kaabot ani nga sales. Mo na imong dukdukon imong mga tao, kinahanglan atong sales mo abot ani, mo nang naikota. Di ba no? So, mo ra gyud ang computation mga igsoon, wag gyud na lang ambot na lang nang plus minus rin yun, times. Division. Kaya mga trigo diha. Di na mo makitaan. Amot lang ka mo kung sa negosyo ninyo, naggamit mong trigonometry. Adto na magamit tingali sa pagtrabaho nimo. Kung engineer ka, nag-compute ka, magamit ka na, pila ka degree, ingon na. Magamit na nimo, scientist, kaya mga mga chemist, ingon na. Pero mga kaigsunan, job man na, pero di gyud nga tanan na naa nimo diha. You will learn something new according to the company's kanang rule. Tuduan kag balik. Muna importante kaayo mga kaigsunan kaning knowledge. Mao ni naa diri tanan, diri maggikan ang tanan. Muna kung nasipyat nato, lain ang atong gitutukan mo na pag-abot na sa realidad sa kinabuhi, zero. Zero mga kaigsunan. Kay klaro kay ang giingon diri sa Bible. In whom, no, ang kanang atong knowledge nato kabahin sa Ginoo, kabahin sa atong Ginoong Hesukristo, naa diha natago all the treasures of wisdom and knowledge. Amen. Verse number 4, and this I say, lest any man should beguile you with enticing words. No, para mo backslide ka, para di ka makapangalagad. Diri ayaw diya simba di ka kakwarta diya, rita diri. Pailad pug ka. Di ba? Enticing words. Usa may makapa-entice sa tao, di ba kwarta na? So wag gyud mga kaigsoon, wag gyud lain nga source nga atong angay kuno na gyud Ginoo. So kung naay mo entice nimo nga para ilaron ka nga malihis ang imong pagtuo nga tanan na aras Ginoo naman dilain. Pwede man din ni. So, what na? Guba imong kinabuhi. In verse number 5, for though I be absent in the flesh,
Yet I am with you in the Spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Mo na importante kayo. So kung nakat-on ang mga Kristohanon, nakat-on ang mga tao nga imong gitudluan sa pulong, bisan pag di mo magkuyog, parihas mo wavelength sa inyong pagtuo diha sa Ginoo. Kampante, si Apostol Paul, kampante mga igsoon. No? Nagmalipayon silang tanan. Muna importante kaayo nga ang atong knowledge mo'y atong gipuno ang atong unahuna, knowledge about the Lord. Knowledge about the Lord Jesus Christ. Kay naa diha ang tinubdan sa tanan nga mga gikinahanglan nato. Kalampusan sa kinabuhi na diha. Amen? No, it doesn't matter sa imong gikuha sa imong kinabuhi. Di ba? Total pareha naman ang forgive me to use the word, pareha naman ang taiha. Ang importante, magamit na nimo mga kaigsuonan, i-recycle nimo, magamit nimo diha sa pagpangalagan. No? Importante kayo na nga makasabot ta. So, listen to this quotation mga igsoon. True love carries true burdens. Kung wala kay gugma sa imong gibuhat, walay tinuod nga kabug-aton sa imong kasing-kasing. Kay ang tinuod ra nga naay gugma sa imong gibuhat, musagubang ka bisan unsa kabug-at sa mga panghitabo. Unya imong gitagaan jud og kabug-aton sa imong kinabuhi kana tungod kay naa may gugma diha. Nasabtan na to? So kung naa kay gugma sa bulhaton sa Ginoo, mangita jud kag paagi. Dili nimo himuong reason ang sitwasyon, reason nimo nga naa kay buhaton, naa kay importante nga mga dealings ingon ana, di gyud na nimo himuong reason. Muadto jud ka sa Ginoo, Ginoo guna. Naa pa bay mas labaw sa Ginoo? Oh, pero kung mawala ang imong gugma sa Ginoo mga igsoon, ang Ginoo murag wa ni exist. Mao na nga biyaan na nimo siya, di mo siya paminawon, di ka mo simba, di ka basag Bible, pabaliwa na nimo, di ka kaampo, okay na na, oy. Dili na okay, oy. Di gyud okay kung way Ginoo atong kinabuhi mga igsoon. So, that is the life of Paul. Kabahin sa iyahang pagka-suffering. So, inaot pa nga natin na learn aning dapita, nga dili ta mo surrender mga igsoon, bisag unsa ni kabug-at ni atong giagian sa kinabuhi. No? Walay hunungay. Na? Walay hunungay. No, ay hunong. Pwede ka mo pahuway. Ayaw lag hunong. Di ba? Kay mayong ka nga, mo quit na ko eh. Di na jud ko. Kay pwede mo kamingon nga pwede mo bakasyon sa ko kadjud pastor, mo kuan sa ko. Mo bakasyon sa ko sa teaching. Kay naay kuan, okay kay na oy. Di ba? Kay usa ka adlaw ako sa moingon ninyo, bakasyon sa ko church. Bakasyon sa mi. Mangadto mi og Europe. Unya di man na madag usa ka semana. So mopahuway sa mig usa ka buwan. Mangadto mi sa Europe. Ayay. Oh. Pag kanindot na content maker mo. Mingon din mo, oh, why problema, pastor? Church, magkatabad, di man ta kita mga tao. Di man ang building. No. So, kuyog tatanan. Sige, tuyok ta sa Europe. Pag kanindot na basta ika-Domingo, adto na tayo lang sa kahoy, mga igsoon, simbahan na ta. Pero na, may mga kwarta. Di ba? Dili kay taluoy tanawon dito. Manaminaw mo. Dapat mo believe na gyud mo say kaya sa Ginoo. Do not allow yourself to be bound with your little faith. Kay kanang little faith nimo, bisag bagyo lang wa na hunong na ka. Pero kung ang imong faith mga igsoon can remove mountain, everything is possible in this world. Kung kaya nimong imaginon sa imong utok, labaw na di man kaya sa Ginoo? O ma-imagine ba ninyo nga
pwede ang usa ka simbahan magdungan og larga padulong sa laing-laing lugar, missionary journey sa church. Lipay mga backslider, why simba us kabuan? Only the faithful goes. No. Kaya ba ninyo ma-imagine? Pwede ba na siya sa imong una-una? Sa Ginoo pwede? Sa Ginoo pwede niya kaya? Makaya gan imong imagine nun? Mo na kung kaya nimong ma-imagine ba, mo bitaw nag-ingon nga kung ang pag-isa sa kamot nga gusto kang mamilyonaryo di nimo kaya, kana pang pagmilyonaryo nga kasayo na pag-isa sa kamot. Kung di nimo kayang i-desire, kung di nimo kayang damguhon, di gina may tabo. Pero kung kaya nimo mga igsoon, Ginoo pwede kaya. Only believe. Kung para na sa iyang himaya, nganong di man niya i-provide. Sama sa usa kamahan nga tan-aw niya gikinahanglan magyud sa akong anak. O ngano gud taong di ka providean. Di ba? Nga nagdaka sa imong school bag, nya pagkahuman daghan na kay buslot ba. Pagkaabot nimo sa balay, nagkuha na kay dagom niya, yung itahi na nimo niya. Ikaw mahal, nagtanaw ka buutan na sa kong anak ko wa magyud ni sa reklamo. Kung ikaw amahan ka, di ka maningkamot makapalit ka bagong bag niya. O palitan nimo siya dagom, niya mas nindot ning dagom anak ko. Moro gyud na imong ma-afford. Anak na mas nindot niya dagom niya hilo anak ko kanang kuan ni siya i-contrast pod anak para design ba. Ayaw ipalitin na nagbago. Di ba? Ayog kana bitong ayog i-withhold kung unsay para sa imong anak nga naning kamot. Ayog i-withhold. Kay discouragement ba na? Ako di ko kalimot mga igsoon. Mao na discouragement, usay ma-discourage ko kadtong eskwelahan kay mauwaw mo jud ko ani akong bag nit bag oy. Pagka grade 4 man tingali o grade 5. Diha pa ko nakabag og kanang naay mga cartoons nga napsak. Pero sugod grade 1, ingon na anit bag oy nya sige kabunalan kay mawa ang munggol. Mawa ang munggol. Nya ang gibuhat sa akong inahan, gibutangan niya lapis niya iyang giuyog-uyog ang netbag nang lagpot tuod. Iya day kong gitawag na iya kong gimaymayan ko niya ba. Tinuod ay mahugi di ay mahugi. Iyang gibuhat sunod abi nako palitan ako bag. Ang solusyon niya iyang gihimo, iyang gulutan ang munggol sa may eraser dapit. Gihigtan o kanang lambos bugas. Daghan magay mig lambos bugas. Gihigtan niya lambos bugas, gihigot sa netbag. Mas uwaw na. Kaya nga naman, magsuwat ko ang netbag na nasa ibabaw. Paita sa solusyon nga nauna-unaan ay. Mana sungugo na ko nila nga asa kuno ko mangarbon. Asa kuno ko mangumpra. Nganong gada kog netbag. Oh, ilan man mo ang netbag nga nay puwa, blue, orange, ana ba? Oh. Oh, kanang himo ron brush ron. Netbag ingon ana in town ay. Mo na ang akong buhaton, akong ananaw ng netbag para mabuslot ba. Palitan man sa kubag og netbag yapon. Nihunong na lang ko kay ngano. Kapoy sa baya busluto nimo ba? Wa na eh. Mo to sa akong una-una niko ako pag maminyo ko ni anak ko'y anak. Di na ko yan kay frustrating kaayo padung eskwelahan. No? Nagampo po ko nga akong mga anak mahigog mag-eskwela. Kaya ako willing man ko mo provide og school needs. Willing ko mo provide og school needs eh. So, wala na hinaot pa tagaan ko sa Ginoo og mga anak ba nga porsigido mo eskwela. Luis. Kasi Timtim, magdi ganahan mo eskwela, ganahan na siya mo diretso nga mga Bill Gates siya.
Ang nahitabo, unpaid bills man mo. Di ta mo discourage og education. Eskwela gid mo. Kay part man na sa training. Matag sayo, magtuon, magbasa, magsuwat. Kay karon wala na halos wala na suwat ron. Wala ako magsuwat ko kapuyon ko mga ison kay anak naman lang anak. Letter A. Oh, sara na ka. Pero ang tinood nga A kay ana man kung kapital ana. Oh. Letter A. Oh. Pero musuwat na murag nagikay-kay sa iro. Kay wa naman na ana nagsuwat. Muna mas nindot ka na, sige suwat gyapon no. Notebook. Karon ana-ana naman. Wa na litra, mga litra di na kay mo musuwat kasi garan sa mga bata nun, di na ka maumo. Di na ka mao spelling dili na kay mo kuan naman mo diretso naman ang cellphone unya pislito naman nato nimo ang spelling. Muna bugo kayo. Oh. Niya pataka lang sila kay naarabay maura spelling pero lahi dito di tayo mao. Wala di kay ta mosalig anang mga AI kanang mga kuan imo gyud na susihon mga igsoon. Nga mao na siya ayaw solely believe and use aid ra na sila. Okay, that is the life of Paul. Ikalima, excited ta sa ikaunom na nasa ilain na to nga lilion sa iyang kinabuhi mga kaigsunan. Ako na-enjoy ko na marang na-recall na ko ba ang mga kinabuhi nga naagian ni Apostle Paul nga gipasa niya sa atua. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, salamat kaayo sa kahigayunan nga imo na usab nga gipaila-ila si Apostle Paul balik sa amo ang kinabuhi, Lord. And nakita na mo ang iyahang pag-sacrifice and hinaot pa sa among kinabuhi, Lord. Dili pod mi mo atras anang mga persecutions nga moagi sa among kinabuhi. Dili na mo i-allow nga naay mo stop kanamo, Lord, sa amo ang pagpangalagad nimo tungod kay nag-atubang nig problema. Problems could be a problem kung among i-treat as problem. Apan kung among i-treat ang problema as opportunity to learn, bisag ang problema, Lord, di makapugong na mo. The more we are going to have a problem, a situation sa among kinabuhi, the more nga ma-enjoy me because naman may makatunan. So I pray and commit to you your people, dear God, nga among tutukan kung unsay mga nindot nga magamit, mapuslan sa among kinabuhi ug among ipahikling ang kaning mga dili namo mapuslan, Lord, para dili makabalda sa among kinabuhi. And I pray that in this invitation tonight, ikaw magapanalangin, Lord, sa imong mga kaanakan dinhi sa Lighthouse Bible Baptist Church to kneel down before you, to pray heartily, and to give their life to you once again. Salamat kay Lord sa opportunity sa pagpangalagad. And kaning invitation, Lord, tuguti nga ikaw ang mahibayan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Karon gipanalanginan ka sa Ginoo sa